Hi Aries, September 2025. Ito na po ang inyong reading sa pagkakataong ito, usaping pera. Ayan, buhay karera ang ating hihingin sa inyong baraha ito. Kuha tayo ng ilang gabay for this month, new month of September. Unang buwan ng Bear Months, Aries. Anong kailangan nyong marinig? Buhay karera, pera. Guidance po sa taong ito. Message. Ano kailangan marinig ng isang Aries? Ay, ang dami nito. Kukunin ko po yung pinaka. Huwag kayong mag-alala. Before and after, sinashuffle natin ito mabuti. Yan po ay napakahalaga. Aries, guidance for you. Subukan natin maging straightforward lang. The Hangman ay narito. The Eight of Wands. The Emperor. This is a sign of Aries. Kaya na to mismo. The Eight of Swords, 8 and 8, and the Ace of Wands. Okay. So, ito especially kung naramdaman na to in a way nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, if ever meron kayong hinihintay na pera na parating or trabaho, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. At ito, danas nyo na or naramdaman nyo na the Hangman, yung waiting game na hindi madali at parang nakapos ang mga bagay. September, i-claim na natin, okay, you have to be positive. 8 and 8, infinite, parang magiging unstoppable or nagiging unstoppable yung energy dito. Mas magiging maganda yung flow, okay? Claim natin, lalo pa kung i-compare nyo ang mga ganapan or ilang kabagalan na ito nitong mga nakalipas na buwan o linggo. This time, palapit na, parating na sa inyo. Especially anything connected sa ibang bansa, international matters, or kahit over the net lang ito kung itong trabaho nyo or itong company nyo ay may kaugnayan sa ibang bansa. That is for some of you guys. Tayo po is general reading. Okay? Ano pa man yan, papunta na sa inyo. Halimbawa, merong pagkakautang sa inyo. So, reversal din tayo every time. So, pwede itong higit na mag-apply sa iyo mismo or sa isang tao sa inyong buhay. And this time, maipapasok, maipaparating yung kabayaran. At dito, hindi kayo mawawalan. Para sa ilan, higit na magiging productive din ang buwang ito. Yes po, the Emperor. The Ace of Wands, yung energy. Medyo, sa dami ng ganap, pwedeng ihain sa inyong work yung ilang responsibility at work. So, yung blessing of work, andyan na, present na. At hindi kayo mawawalan. Pero sa dami niyan, take it easy lang din ha. Very important na nandyan yung balance ng walang pagkakulang or pagkasobra. Okay? Kasi yung work opportunity or money opportunity, merong parating. This is the Ace of Wands, the Emperor. Maniwala lang kayo. Patuloy kayong maniwala, the Eight of Swords, sa pwede nyo pang magawa or pwedeng pumasok sa inyo na kaperahan. Be positive. Ito kasi yung ilang minsan, wala tayong higit na kalaban, kundi tayo lang din. Yung ilang negativity, negative thoughts. So, baka yun yung ma-manifest. Okay? 8-8, money yan, guys. So, you have to stay optimistic. Kasi, ang daming work. Ang daming pwede ihain ng universe. Financially speaking, hindi kayo mawawalan. Na ang ganda. Moonshot parang malabo. Ito reversal just because sa inyo ito, reversal ang energy. Pwede itong mag-apply. Someone boss nyo, client, someone nakatataas, VIP. Okay, marahil tahimik lang itong nakasilay sa inyo. Tahimik kayong napupuna. Lalo kung alam nyo sa inyong mga sarili na patuloy lang din kayo sumasabay sa agos ng buhay. Then, yung energy nyo ay hindi nababaliwala. Yung bawat efforts, okay? Yung bawat pagsisikap nyo sa yung buhay paggawa. So, I feel September, higit rin talaga kayong kakailanganin sa ilang ganap na ito kasi umangat na. Ito yung enerhiya nyo. Ay sana, sabi ko nga, balance, work-life balance, nang walang pagkasobra, pagkakulang. It's okay to pause sometimes. Alam ko, love reading, career reading ito. Yung love reading for September naka-upload na, guys. Career-wise, okay lang mag-pause. Pahinga rin pag may time, ha. Pakiramdaman nyo rin ang inyong mga sarili.
Physically, mentally, emotionally, of course, you have to be healthy. Parang message din to kay Moonchild, note to self. Hindi. Or other messages, sa habol ko to, connected ba sa work? May travel ba kayo? Why not? Umangat eh. Unstoppable, limitless ang pwedeng maganap. Usaping trabaho, karera, pera. Claim na natin yung ilang magagandang possibilities para sa inyo. September 2025, Aries. Hi Taurus, September 2025. Ito na po ang inyong reading, usaping pera, buhay, karera. Anong ganap, anong parating sa inyo? Ngayong buwan ng September 2025, mensaheng gabay po. Ayan, agad-agad, kuha na tayo ng ilang guidance. Energy check tayo para sa taong maaring makapakinig nito, Taurus. Message, financial advice tayo ngayon. Naka-upload na po yung love reading for this month kung hindi nyo pa napapanood. Guidance para sa mga Taurus. September 2025, finances, usaping pera. Anong parating sa kanila? Message? Taurus, para sa taong maaaring makapakinig po nito, tumatalo ng cards. Okay? Kumpul na sila. Okay, mag-alala guys. Before and after, of course, sinashuffle natin ito mabuti. This is the Six of Cups. Reverse, the Fool. The Queen of Cups. The Tower. The World. The Death card. Di kailangan katakutan or laliman. Major arcanang bumabagsak guys. So marahil merong ilang major ganap this month. Meron ba? Nakaakibat, alam ko financial reading to, no? Kaakibat yung ilang emosyon, kasama ang ilang mahal mo, mahalaga sa'yo, pamilya, or especially kung meron na kayong mga anak, ayan. The Tower ay narito, medyo may pagka-killjoy si The Tower. This is the unexpected card. Unexpected, could be positive or negative po. Usaping pera tayo. Totoo naman, na minsan ginugulat tayo ng ilang sitwasyon dyan. Pero, be flexible, stay flexible, adaptable sa situation. Ano lang to, halimbawa, yung mga hindi mo inaasahan na bayarin. Na wala naman akong ganyan. Bakit may ganyan? Tapos biglang may nag-a-appear na kailangan bayaran ganyan. Na hindi mo inaasahan. Okay, yes, ito po yun, unexpected. Na in a way, kailangan dito ng ayan. Balance naman, maharap mo ito mapapanghawakan. The Queen of Cups ay narito. Mentally, emotionally, huwag kang magpapatalo doon sa bugso ng damdamin. Be practical din, yung approach. And the world, guys, ay dito. Timing, nasa inyo ang batas ng isang api. Charot. May hugot. The world, this is a great sign na success sumakses Oo. Okay, so itong ilang unexpected na ito ay hindi mo kailangan ikabahala. This is something ma-handle mo. Yun yung kailangan mong paghandaan lang. O ngayon pa lang kailangan ng marinig yan ng ilan. Try to save up. Okay, try to save up. Save for the rainy days kasi nga may ilang bagyo ata tayong darating. Cherries, sa mas practical. Okay, other messages. Meron kayo matatapos, sumadaan kayo sa mga personal transitions, transformation, work-wise. Patuloy na pagiging busy rin po ang aking nakikita dito. Busy in productivity, na napakaganda. Sasabay kayo dyan. Andito yung energy, balance, physically, mentally, magagampanan nyo. So, yung blessing of work. Kapag merong work, meron ding patuloy na income na papasok. May blessing. The world, again, or the universe, rather, umaayon ng sitwasyon ngayon. Aayon sa inyo ang batas ng isang api. Charis. May hugot talaga. This is the Six of Cups. May hugot to, guys. Ito, kung magiging practical ako, anything connected, for some of you, tayo ay general message, general reading. Halimbawa, especially kung meron na kayo ilang past employers, past bosses nyo, teammates, workmates, maaaring merong connection, reconnection na maganap. And it could be unexpected. Baka dyan yan mag-apply para sa ilan sa inyo. Merong mag-reach out na parang hindi pa tapos, bumalik ka dito, bibigyan kita ng bagong kontrata, bagong oportunidad, at para yan sa ikalalago mo or parte ng pangarap mo, the world.
or the universe rather. Gusto niyo yun? Anything connected din po sa ibang bansa? Para sa ilan or nasa ibang bansa na ngayon? Ay, dito na. Meron pang chance. For some, parang hindi to matatapos pa o hindi pa natatapos yung purpose nyo sa sitwasyong ito. Mapapaangat nyo dito yung pagiging ready or ito yung pinaka-message nga, be ready sa ilang ganap na pwedeng ihain ng universe. Something luck. Yes guys, luck is on your side. Hindi man madali minsan, pero pinapalalahanan na sasabay sa mga ganapan na ito kung saan ginugulat lang tayo ng universe. Mapapanghawakan. As long ito na tinapos na tayo ng the world. Sa success. May success. Patuloy lang mag-show up sa iyong buhay paggawa. At hindi ka mawawalan. Ito yung umaangat na guidance, advice, message para sa inyo ngayong buwan ng September 2025, Taurus. Hi Gemini, September 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo. Usaping karera, buhay, trabaho, kaperahan. Ang ating pag-uusapan naman ngayon, naka-upload na yung inyong love reading for September. Check nyo na lang guys. Kuha na tayo. Gemini, guidance para sa inyo. Anong parating, anong ganap, anong kailangan nyong marinig ngayong buwan ng September. Pagdating sa inyong trabaho, pera, guidance, messages, advice, energy check tayo sa taong maaaring makapakinig nito. Gemini, kamusta kayo? Usaping pera, trabaho, anong kailangan nyong marinig? May gustong bumagsak. Ayun, bumagsak na siya. Gemini, guidance for you. Okay. Ang dami nito. Kukunin ko yung pinaka nag-appear sa harap natin. The Hermit, the Lovers, the Justice card. Mag-a-add pa ako. All major arcana. Okay. Try lang natin maging straightforward. Justice card. Eto na naman tayo. Kanina ko pa kasi mention yan. Matatanggap nyo ang batas ng isang api. Charis. May hugot no? The Lovers, the Hermit. Alam ko usaping karera tayo guys. Finances, pero the Lovers, why not? Pagdating sa inyong mga passion, sa inyong ginagawa, higit niyo yung mapapaangat o yan yung pinaka-advice. So, reversal din tayo every time, especially for some of you in a relationship or merong matatawag na partnership, partner in life, partner in business. Ayan. Halimbawa niyan, kung kayo'y mga nasa bahay, mga homebody, housewife, at kumbaga nakadepende kayo sa financial pagdating sa inyong mga kapareha, asawa. A reversal yung energy natin every time, Gemini. So, pwede itong higit na mag-apply sa'yo. Yes po, or sa iyong partner. At syempre pa, hindi lang ang isa sa inyo ang magsasaya. Alin yun? Ba't may kasiyahan? Kasi andito ang hustisya, balance. Matatanggap nyo, may give and take. Hindi lang isa sa inyo ang magdiriwang, ang makakatanggap, pero pareho kayo. Siyempre naman, pareho nyo yung isa-celebrate. Yung love, yung kaperahan, claim na natin yan. Ito na yun, no? The Nine of Pentacles, yan yung bunga, yung resulta. 8, resulta saan? Sa trabaho. Ayan, nagtatrabaho ka dyan. Pakita natin sa live. Hi, Miss City, babalikan ko kayo ha. Naghihintay ako ng members. Babalikan ko po kayo. Tapusin ko lang itong si Gemini. May ginhawa, guys. Yung bawat efforts nyo na ginagawa sa inyong mga buhay paggawa, trabaho, meron at meron kayong matatapos. Meron at meron kayong ma-achieve. Yan ang hindi nababaliwala. Kahit pa sa mga pagkakataon na feeling nyo, wala. The Hermit ay narito, the Justice card. So, parang naka-hide pa. Merong someone, it could be a mentor, your boss, someone higher ups na nakatingin sa pagsisikap nyo, Gemini. Hindi nyo pa man masyado damayan, pero kayo'y napakikinggan, napupuna, na-appreciate, marirecognize kayo. Gusto nyo yun? Actually, astrologically, meron tayong darating na
I-share ko sa inyo to kasi sobrang mag-a-apply dito sa ilang bumagsak sa inyong cards, Gemini. Meron tayong darating na full moon kung di ako nagkakamali. Wait lang po. Yes, and this is a lunar eclipse, so something powerful to. Lunar eclipse in Pisces, and that will highlight your career sector. So, possibly, meron talagang completion, merong recognition. Ayan, lalo kung nagsumikap na kayo, this is something na sinamahan niyo ng passion, yung love sa ginagawa niyo. Love and light, actually. Okay? I know tayo ay general reading. Para sa ilan kasi baka ito ay something endings for the new beginnings, guys. Meron mang magtapos, you have to be clear sa intention nyo. Maging klaro lang kayo. Patuloy nyo paangatan yung kaliwanagan. Or kung kinakailangan nyo ng something payo. If ever, kasi major yung umaangat. So, maaaring may major ganap. Especially nga po, lunar eclipse to, guys. Eclipses, very powerful yan. So, kung meron kayong bubuuing decisions, gamitin ang boses, paangatin yan, magtanong, humingi kahit sa simpleng pagpapayo, maging decisive kayo sa kung anong gusto nyong marating sa inyong mga buhay karera. Especially for some of you, na parang meron talagang kailangang desisyon na gagawin or action. Okay, hindi kayo nag-iisa. Meron akong ilang tao dito na nakikita, guys. The Three of Wands. This one is in reverse. Yan lang din yun. Okay, boses, maaring mailang delays or ilang glitch. Pero, as long as focus ka lang, eyes on the prize, wala kang dapat ikabahala. Okay? Yung security sa family, alam ko ano to, money-wise, career, pero umangat yung ilang support sa paligid mo. Okay? Na masaya. Andito yung emosyon. Hindi lang puro trabaho, pero yung emotions, yung mga dahilan nyo, kumbaga, at yung inspirasyon nyo. Kung bakit patuloy kayong lumalaban at nagpapatuloy. A-add ko rin, laging may pumapasok sa bawat reading, especially for some of you na nasa ibang bansa or itong company nyo ay connected sa ibang bansa, ibang lugar. Meron ding possibility dyan, positive possibilities, opportunities na paangat. Yun lang, minsan nagkakaroon lang ng kalabuan or medyo yun, walang perfect, okay? You have to trust the process, unti-unti. Kahit pa sa pagkakataon na feeling mo hindi ka nare-recognize, baka yun yung pinaka-advice, di ka napupuna. Sabi ko nga sa inyo, una pa lang, matatanggap nyo ang batas ng isang api. Yung justice. Matatanggap nyo yung tamang justice na deserve nyo sa inyong buhay career. Kumbaga, kung alam niyo dyan na nandito lang kayo sa wasto, focus lang kayo sa ginagawa niyo, yan po ay hindi nababaliwala. Kayo ay makakatanggap ng reward, claim na natin yan. Kahit sa simpleng recognition, appreciation, may pag-angat niyan ngayong buwan ng September 2025, Gemini. Hi Cancer, September 2025, ito na po ang inyong reading, usaping trabaho, kaperahan ng ating pag-uusapan, financial reading, anong kailangan yung marinig Cancer, unang buwan ng Bear Month, September 2025, guidance for you, anong ganap, anong parating para sa mga taong ito, energy check, pera, trabaho, buhay, karera, message, guidance advice para sa mga Cancer this month. Add pa tayo. Cancer, guidance po. Okay. Tumatalon. Cancer, money, work. Ang dami nito, guys. Hindi natin pipigilan. Sige. The Empress card, nakita ko agad. This is the planet Venus. So, sisilipin natin si planet Venus ngayon, Cancer, ay nasa inyong mga second house of money. Yes po, may something ganda pagdating sa inyong kaperahan. Pagdating sa inyong mga pag-aari, sa inyong worth, sa inyong possessions. Tingnan natin ha, add pa tayo. The Magician, this one is in reverse, add pa tayo.
Alam nyo guys, shuffle natin tong mabuti. Napatingin tuloy ako. Shuffle natin tong mabuti, pero umangat na naman si The Lovers. Major arcana rin ang umangat sa inyo kung nakapakinig kayo sa mga Gemini. But regardless, naka-reverse lang sa inyo. Pero Page of Pentacles, Ace of Pentacles, manifestation, bold manifestation card guys. Money opportunity. Positive possibilities, yes po. Pero may mga kapaliwanagan tayong nakikitang kailangan mapaangat ha. Okay. Alin yun? Wala namang perfect. Especially for some of you na merong pinagdadaanan sa pera. May ilang imbalances with the lovers. May ilang pagka-cloudy, or clouded judgment. Hindi nyo makita yung kaliwanagan sa ilang sitwasyon. Dahil nga andyan ang obligasyon or ilang bayarin na very normal, Moonchild. Note to self to, as a Cancer myself, marami tayong pinagdadaanan ngayon pagdating sa money. Pero, manifestation, unang-una na, maniwala kayo na merong ganda. Merong ganda, kahit pa sa mga pagkakataon na ganito, no, na parang hindi nyo nakikitaan ng walang ka-impress, the Empress, sa galawan ng kaperahan. Pero, claim na natin to. Again, positive. Dapat tayo. Manifestation. Ito na yun eh. Yung resulta, namumunga kayo. Namumunga ang isang Cancer September. Kaya naman minsan iba-iba tayo dyan. Patuloy nyo lang diligan. Wow. May pagdilig. Patuloy nyo lang diligan. Okay? Yung bawat halaman, yung bawat plano, bawat proyekto, bawat ginagawa nyo, diligan ng alin? Pagmamahal. The Lovers ay narito. Eyes on the prize, yes. Panghawakan nyo na, tanggapin nyo na. Manifestation, the Page of Pentacles. At the same time, huwag kayong mainip. Huwag daw tayong mainip. Huwag magmadali. Kasi it's a process. It's a process. Note to self. Wala namang overnight success ay magical na agad with the Magician na kompleto Ricardo na lahat ang ulam. Ano daw? Ricardo sa menudo, cherries. Pero unti-unti guys, mapupunan yung ilang kakulangan or ilang kailangan yung kaharapin, bayaran. So reversal tayo every time. Pwede tong higit na mag-apply of course sa'yo or sa ilang tao sa inyong paligid. If ever meron kayong utang, may pagkakautang, unti-unti nyo na yung mababayaran or unti-unti na kayong mababayaran. Okay? Ganun yung energy, guys. The energy is giving. May pagka-busy, yung productivity, the Eight of Pentacles, ayan, nagwo-work kayo dyan. Pero take it easy rin sa inyong mga sarili. Yes, work kung work, grind kung grind. Sabi kasi ni Moonchild, may mga opportunity. Pero take it easy lang din. Okay? Yung financial opportunities, hindi yan imposible. Maaring meron kayong ma-attract na kaperahan. Merong trabaho, hindi kayo mawawalan. Guys. Okay? If ever ito na, kasi nga umangat na yung bunga, namumunga na yung resulta. Guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Okay? Pero ito na nga, kinlaim na natin eh. The Nine of Pentacles. Okay, a message lang ito. To Hermit, kung nanaisin nyo lang naman at baka sobra-sobra ang maiparating at ihain sa inyo ng universe kasi nakaka-attract kayo ng material eh. Materials, money. Kung nanaisin, for some of you, this is the best month to consult a financial advisor, someone na pwedeng mag-advise sa inyo, someone expert, or alam nyo, kahit sa simpleng pagpapayo kung paano nyo ma-handle ang inyong money or ang trabahong ito. Kahit sa simpleng boses, paangatin yan. At meron kayong mapupulot na aral. Magtanong lang din para sigurado. Especially for some na nagkakaroon ng cloudy, parang ang labo ng mga sitwasyon. At kung merong medyo marami, claim na natin ha. Kasi umaangat kayo, nagle-level up kayo, merong resulta. Kung medyo marami yan, baka naman. Charot. Hindi, claim natin, maganda po.
Eto lang tayo kasi ang ilan, dalawa lang ito. It's either manlalaban or maiinip nga at mapanghihinaan ng kalooban. At dito baka meron kayong mapalagpas na oportunidad. So, ano yung dalawa lang? It's either magpo-push or magpo-pull. Hindi, push and pull. Depende sa energy nyo, guys. The Lovers kasi, the Eight of Pentacles, parang may pagka-low-key, gusto lang munang mapag-isa, mapagnilay-nilay. As a Cancer myself, not the best month ito para maging secluded or patuloy tayong manatili sa ating mga comfort zone. Yes, it's okay to pause, magpahinga rin pag may time, pero be unstoppable. Huwag kayong tumigil. Huwag kayong tumigil sa paniniwala na may bukas pa, na may ganda sa inyong buhay paggawa. Merong na-impress sa inyo, guys. It could be someone, sabi ko, ito na yun. Someone na tahimik lang o hindi pa napapaangat ang boses sa inyo, reversal tayo, nakasilay na sa inyong ginagawa, nagagandahan, nagagalingan, yung paraan nyo, okay, paano kayo nagtatrabaho, na ang ganda. Okay, do some reflection for some of you na merong struggle right now sa work, at parang ang tagal, ang bagal. Huwag kayong mainap. Again, huwag kayong magmadali. Best month to do some meditation, reflection, review your finances. Yes po. Kung paano kayo magdesisyon, paano kayo maglabas, paano kayo mag-save up. Focus na mapaangat niyo yung stability nang may pagkakalma lang din, nang hindi naiinap or nape-pressure sa hamon ng buhay. Okay, work lang, focus, kalma, at wala tayong nakikitang malalim na problema. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Usaping pera, trabaho, month of September 2025, Cancer. Hi Leo, September 2025, usaping pera, trabaho, karera. Ito na tayo. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ano nga bang parating, anong ganap, anong mensaheng gabay ang kailangan yung marinig? Leo guidance para sa inyo, September 2025, message. Anong kailangan marinig ng isang Leo? Usaping pera po. Trabaho. Energy shock tayo sa Leo na pwedeng makapakinig nito. The Justice card is in reverse. May sama-sama sa aking kamay. Add pa tayo. Okay. We'll be straightforward. Hopefully, this is the Justice card. This is in reverse. Okay. The Five of Cups. The Knight of Wands. Three of Wands. Nine of Wands. Sasama ko na tong isa pa in Page of Pentacles. Buti kumuha pa tayo ng isa. Kasi I will be honest, Leo. Although andito pa rin ang enerhiya, nakakailanganin nyo. Kailangan natin yan. As I have my Leo rising. Ayan. Kailangan nyo to para higit nyong magampanan yung ilang obligations at work, buhay, karera, trabaho, fiery. Your career will be on fire. Andiyan pa rin yung energy. Or ito yung pinaka-advice, papaangatin yung patuloy na determinasyon ninyo, yung motivasyon ninyo, or inspirasyon ninyo. Puro Sean na naman tayo. Bakit patuloy kayo manlalaban? Paano kayo higit na manlalaban sa inyong mga buhay paggawa? Dahil sa kabila dito, I will be honest, may ito na yun Justice card, nag-reverse sa atin, may ilang injustices, imbalances. Kumbaga yung batas ng isang api, ayan na naman tayo, yung batas ng isang api ay medyo parang umaangat na, alam niyo yan, minsan hindi natin nare-receive yung tamang justice or tamang worth, yung halaga nyo. Pagdating sa inyong mga sweldo, halimbawa, parang sandali, parang hindi ito naayon sa batas. Parang hindi ito okay. At dito may pagkalugmok, may pagkamalungkot. Low-key yung energy, napanghihinaan kayo ng loob. Na nasa-challenge pa nga ang ilan. Very challenging marahil ang buwang ito. Pero may ganda, okay? May ganda. May enerhiya
So, patuloy lang kayong kumapit sa mga pangarap niyo pa, sa kung ano yung nakikita niyo kayo sa inyong posisyon, sa inyong kaperahan, 6 months, a year from now, huwag kayong sumuko. Manifestation card, the Page of Pentacles, panghawakan niyo na, ipahayag niyo na, manifest, positive yung thinking dapat daw. Sa kabila ng ilang injustices, imbalances na parang hindi umaayon ang batas ng isang api. Charis. Kapit lang ha, maaaring i-test ang inyong mga PC. Okay? Ang inyong mga kakayanan kung paano nyo hinahandle or paano nyo isi-settle yung ilang challenges na ito. Paano nga ba? Ito yun. Patuloy daw tayong mag-show up. Patuloy kang naway mapaangat yung kakayanan mo, yung enerhiya dyan. Kaano man minsan kababa or ka-low-key. Be unstoppable, Leo. Other messages, guys. Money, career, ang ating pinag-uusapan. So, meron akong ilang drama-rama na nakikita lamang dito. It could be unexpected for some of you. Drama-rama sa hapon. Alam ko usaping pera. Pero may partly emosyon. Okay? Na hindi madali. Halimbawa, may pagkakautang kayo or may utang sa inyo. In a way, parang hindi okay. Hindi nyo mapanghawakan. May ilang test sa part na yan. So, reversal din tayo guys ha. Pwede itong higit na mag-apply sa inyong mga kapareha. Partnership, the justice card, partner in life, partner in business, or asawa. Okay? At dito, may pagkamababa yung enerhiya or matatas din yung relasyong ito na hindi madali. So again, walang ganap na hindi nyo mapapanghawakan as long as andito. Manlalaban kayo, masisettle nyo yung ilang problema sa buhay, kapareha man o pera. Okay. Manifestation. New beginnings, new chapter lang parating guys. Pawang test ito na kailangan natin iwanan ng balanse. Nang walang pagkakulang or pagkasobra as long as nandito kayo sa wasto. Focus lang kayo. Ito yung time para higit nyo i-review, reflect. Especially for some of you na nasa ibang bansa, yes po, the 3 of Wands, dumadaan ang eroplano. Or itong halimbawa kumpanya nyo ay may kaugnayan sa ibang bansa. Tinatrabaho nyo ay may konektado sa ibang bansa. Okay. Maaaring hindi ganun kagaanan, pero walang ihahain sa inyo ang universe. Yun yung pinaka-advice eh. Walang ihahain sa inyo na test, challenge, ano man yan. Positive, negative ng buhay na hindi nyo kakayanin. Oo. Ano man tong struggle nyo ngayon, it can be a blessing actually. There can be new opportunity, new page, money opportunity to. Ayan, money opportunity po yan guys. Pero sa kaakibat lang yan, ay yung hindi kagaanan ngayong buwan, I will be honest. Pero as long as andyan yung kayo, present lang kayo, kalma, take it easy, don't be too hard sa inyong sarili, at tingala din daw tayo ha. Samahan ng dasal, angat mo lang yung ulo mo sa taas. Samahan ng dasal itong ilang challenge na to. Pagdating sa inyong mga faith, or anuman po ang inyong religion, pray lang tayo. Alam naman natin how powerful ang prayers. Pakita natin sa live. Medyo low-key, yes, pero laban lang tayo, tuloy lang sa ilang pagsubok ng buhay. Pahayag mo na, tanggapin mo na, makakamit mo ang tamang hostisya na deserve mo ngayong buwan ng September. Usaping trabaho, karera, pera para sa inyo, Leo. Hi Virgo, September 2025. Ito na po ang inyong reading. This time, usaping pera, trabaho, karera naman. Ang ating hihingin sa inyong baraha, anong kailangang guidance, anong parating, anong ganap. Para sa inyo Virgo, guidance po para sa mga taong ito. Usaping financial, finances, ayan, guidance. Usaping financial para sa mga Virgo, energy check tayo sa taong maaring makapakinig nito.
Add pa tayo. Virgo, September 2025. Ang dami pala nito. Pero hindi natin pipigilan. Isa-isahin po natin. The Ten of Wands. The World. This one is in reverse. The Nine of Swords. The King of Swords. Four of Cups. Okay, sige. Ang dami. Ace of Pentacles, the High Priestess. 10 and 10 sa bawat dulo. Pero regardless, I see endings, guys. Yes, endings. Hindi kailangan katakutan yun. Endings for new beginnings. So, mas practical ha. Bilang kaperahan, trabaho ang ating pinaangat. Meron kayong matatapos makukumpleto. The World. Sign of completion. Matatapos na proyekto. Trabaho. Yes naman. At yan. Ano yan? Mag-a-add up yan. Para sa higit nyong ikatitibay or ikalalago. 10. 10 is about career astrologically. That is something mapapaangat niyo yung opportunity. Ace of Pentacles. Something new is coming, guys. Yes, merong matatapos, pero may mga bagong simula pa rin. Bagong opportunity ang parating. Actually, umiikot yan ha, the world. Kung ngayon nararamdaman nyo parang ang bagal yung takbo ng buhay or hindi umaayon yung ilang sitwasyon for you, Virgo, for some of you, just only take what resonate. Tayo po ay general rating. Iikot yan. The tables will turn unti-unti. Ito ay isang proseso. Huwag kayong papangibabawan. No worry. It could be unexpected for some of you. Merong reward. Recognition. Mare-recognize kayo, guys. The King of Swords. 10. King and King. Napupuna kayo. Mare-recognize. Meron kayong ma-achieve or na-achieve. At ito yan. Manifestation, guys. Claim na natin ha, na may mga bagong opportunity, good luck, good news ang parating sa inyo, work-wise. Okay. Other messages, kung hindi yun mag-apply, ano na to, I feel, dito yung ilang worry ng ilan. Since andito tayo na birthday season nyo pa rin nga pala. Happy birthday sa mga nagsiselebrate na Virgo or magsiselebrate pa lang. So, kaakibat nito, no, parang meron kayong gustong may share. Meron kayong mapagbigyan. Parang yung energy, the energy is giving. Kaya lang kahit powerless yung eksena, parang hindi ganun katatag. Kasi nga the world is in reverse. Tapos parang meron pa kayong ilang obligations, responsibilities, aangat pa rin sa inyo. Yung inyong mga pusong mamon, yung inyong mga dahilan. Gusto nyo syempre meron kayong ma-share. Meron kayong mabigyan ng enerhiya na yan. Hindi man sa usaping pinansyal, pero financial reading tayo for some of you, kahit na may pit or merong ilang binabudget sa mas practical, pero mag-share at mag-share. Umangat yung pagiging selfless nyo. Okay? Yung pagbibigay ng walang pag-iimbot. Yung sense of purpose, sense of responsibility na kailangan merong papansit. Ganon. Ganon yung energy na nakukuha ko, guys. At yan ay ayan, hindi nababaliwala yung mga puso niyong mapagbigay na pwedeng umangat, especially this month. Or other messages, kung parang relate ka doon at palabas ang ilang sitwasyon. Astrologically kasi, no, si Mars, si Mare, still currently right now, Mars, planet of energy, Virgo, right now ay nasa inyong mga second house of money. So, energy, yes, merong pumapasok. Meron since nakikita ko yung matatapos nyo. Patuloy na pagka-busy sa trabaho. At the same time, parang palabas din ang ilang sitwasyon. Parang marami kayong pinaglalaanan or binabayaran na very normal sa usaping ito. Pero take it easy, best month to review your finances, the Four of Cups, the King of Swords, kung kakailanganin ng ilan sa inyo na mapaangat ang inyong boses,
Magtanong para sigurado, syempre dun sa mga expert, professional sa inyong kinakaharap na tensyon if ever meron pagdating sa usaping pera. Review, reflect pagdating sa finances, guys. Okay? Ayun yung nakikita ko dito. Yes, palabas kasi Mars is a planet of energy again. Pero meron at merong pumapasok. Okay? Hindi kayo mawawalan. Umiikot yan. The tables will turn na taayon sa inyo ang mundo or ang batas ng isang api. Charis. Ayun na naman yung batas ng isang api. Naka-move on na tayo sa bataan. Puro bataan si Moonshot. Dito, batas ng isang api na ngayon. Charis. Yun naman, alin yun? Claim natin na may pag-increase sa income. September. Okay? Lalo kung pinaghirapan, naghirap, alisin yung pag-worry as one of the warrior kayo sa zodiac. Alisin yan, samahan ng dasal. As long as nandyan yung love, yung passion nyo sa inyong ginagawa, at yung ilang mga dahilan kung bakit kayo nagpo-push, then laban lang. Okay, laban lang, tuloy lang. Ito yung umaangat na guidance advice, message para sa inyo. Usaping pera, trabaho, September 2025, Virgo. Hi Libra, September 2025, usaping pera, buhay, karera, trabaho. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan nyong marinig. Ngayon, ayan. Guidance para sa mga Libra, message. Patawarin sa ilang ingay dahil tayo ay maaga-aga pa ngayon, Laban natin ito, usaping kaperahan, trabaho, Libra, anong kailangan nyong marinig? Guidance, okay. May umaangat, gustong umangat. So, yung love reading guys, na-upload ko na kung hindi nyo pa napapanood. At pa tayo Libra, September 2025. Susubukan lang natin maging straightforward. Isa-isahin po natin. The Devil. This one is in reverse. Hindi kailangan katakutan or laliman. Meron na itong kalakip na mensahe. The Five of Pentacles. 5 and 4 of Pentacles, both reverse. The Strength card. The Wheel of Fortune. This one is in reverse. Kahit pa meron tayong ilang reversal na baraha guys, it doesn't mean na hindi na agad okay. The tables will turn. Umiikot yan. May ginhawa akong nakikita. The 5, 4 of Pentacles. Yung security, stability, yung comfort na deserve nyo. When it comes to money, andito na. Panghawakan nyo na, tanggapin nyo na. The Strength card, magkakaroon kayo ng higit na kalakasan kung paano nyo mahahandle or mariresolve, masusolusyonan ang ilang gampanin or obligasyon when it comes to your work, career, or money sector. Timing lang. Okay? Balance is your element, Libra. The Devil is in reverse. Ito lang yung ilang unhealthy approach, unhealthy baggage, emotional baggage. Alam ko, money sector to, pero i-release niyo yung mga sitwasyon, pagkakataon, alam nyo hindi makatutulong or makakapag-ambag para sa inyong ikalalago. I-release nyo yung ilang negative energy. Hindi kayo magpo-focus dyan or hindi nyo pahihintulutan yan, syempre pa, na magtagumpay. Huwag niyong bigyan ng limita ang inyong mga sarili kasi nakikita ko dito ang kagaanan. Sobrang perfect yung umangat kasi ito yung difficulty when it comes to money, especially for some of you na nagkaroon ng struggle, difficulty, ayan na nga, challenges, money sector, nag-reverse na sa atin guys. Isang indikasyon na merong financial freedom or yung kahit gaano kalaki, kaliit, malalagpasan nyo ang mga sitwasyon pagdating sa usaping ito. Lalo pa kung meron talagang ilang negativity or in a way naging unhealthy yung approach or mga ganap sa usaping ito. Okay, so yung blessing of work andito pa rin. May improvement din tayo nakikita. The Strength card, alam ko, financial reading ito. Physically, mentally, emotionally, check nyo rin ang inyong mga sarili. Tapikin nyo ang inyong mga balikat. Kamusta ba kayo? Kasi ang pagiging practical ay umaangat dito, Libra. So, huwag nyo rin daw kakalimutan na i-balance yung kayo. The Strength card, the Devil,
Ayan, yung ilang unhealthy approach nyo. Hindi isang medical advisor si Moonshot, pero pahinga rin pag may time. May habol kayo, ha? For you to feel more balanced physically, mentally, especially, at meron kayong ilang inilalaban sa bataan. Hindi. Yung ilang obligations na to sa work, okay, nakakailanganin ng inyong enerhiya. Gamit na gamit. Mars right now, guys, the planet of energy, ay nasa inyong mga sign. Nasa inyong sign pa rin. Meron at meron kayong sapat na enerhiya, kaya marahil umangat si the Strength card. Pero tao lang tayo, napapagod din, okay? Pakiramdaman nyo pa rin ang inyong mga sarili. Kasi si the devil umangat. Ito yung ilang, yung ilang unhealthy approach natin. Hindi naman tayo perfect. Wala namang perfect. Pero ito, guys, the Wheel of Fortune, again, umiikot yan, ha? Nothing is yet set in stone. Marahil kayo umangat yan, for some of you, just only take what resonate, na merong ilang pinagdadaanan talaga, career or money-wise, the tables will turn. Ayan. Ayon sa inyo ang batas ng isang api. Charot. May lakas. Ito naman yung mag-8. Money, infinite. Panghawakan nyo na yung ilang agam-agam nyo, ilang worry nyo. Minsan wala tayong higit na kalaban kung paano tayo mag-isip eh. Okay, moving forward ang mga situation. May improvement, may solusyon, may resolusyon. Ano mang pinagdadaanan nyo sa inyong buhay, pera, kerera, ito yung umangat na guidance advice, September 2025, Libra. Hello. Hi, Scorpio, September 2025, usaping pera. Kaperahan, buhay, karera, trabaho, negosyo, maging ano pa man po ang inyong pinagkakaabalahan, pinagkakakitaan, anong guidance ang kailangan niyong marinig. September 2025, message. Scorpio, tayo po ay general reading, just only take what resonate. Okay, kukunin ko pa dito yung pinaka-advice. Okay? Tumatalo ng mga barahan nyo, ayan na. Hindi natin pipigilan. Sa isahin natin. 5. Actually, alam nyo guys, shuffle natin ito mabuti before and after. Pero parang ganito rin yung ilang possession. 4 and 5 of Pentacles, perfect sa pinag-uusapan natin. This is about money, finances, panghawakan nyo na, meron ng umaangat dito yung solusyon, resolution, yung security, especially kung meron kayong pinagdadaanan, pinaglalaban, sumasang-ayon ng mga doggies. Okay, wait lang po. Okay, marami kasing person of interest sa labas. Pero sana mailaban na natin to, Scorpio. Again, eto na yon. Ano man yung pinagdadaanan or pwede yung pagdaanan September 2025 when it comes to money, yung difficulties, especially na very normal, ups and downs yan, highs and lows, may solusyon, may resolution. Matatanggap nyo yung seguridad, yung financial security na deserve nyo. Kiklaim na ba natin yon? Siyempre naman. The Empress card, this one is in reverse. Pagtabi na natin si 3 and 8 of Swords. Ito lang tayo. Okay. Ano na to? Stay positive, guys. Kasi I know tayo po yung general reading ha. Just only take what resonate. Parang alam ko ito ay financial reading or career-wise. Pero maaring ang ilan sa inyo ay merong pinagdadaanan emotionally, physically, mentally, iba-iba tayo dyan ng atake. Or talagang financially may struggle for some of you. So, kailangan nyo muna, kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay, gawin yun. Kailangan nyo munang mag-recharge ng energy, magpalakas ng inyong mga enerhiya, gawin yun. Iba-iba tayo dyan. The Three of Swords, kita nyo may tatlong espadang nakasaksak sa kanyang puso. Pero kung hindi mag-apply, maidadaan ito ha, 3 and 3. Paangatin ang inyong mga bosses. Kung kailangan yung, kumbaga yung suporta, hindi kayo dito nag-iisa. Sa mas practical, kung talaga may struggle, pwede kayong 8. Scorpio in the 8th house, napakalawak na 8th house. Kayo na mismo to. Diyan pumapasok ang paglalon, bangko, gobyerno, ayuda ba ito? Hindi kayo nag-iisa. Sumasang-ayon ang doggies talaga. May ilang suporta sa inyong paligid. Especially couples or meron na kayong partner,
na matatawag, partner in business, partner in life, hindi kayo nag-iisa. Minsan, kailangan nyo lang mapaangat ang boses. Sa laban na ito, meron kayong pwedeng malapitan. May solusyon, may resolusyon. Matitest. Ngayon pa lang, tinitest na tayo nung ilang, ayan o, marami kasing ano ngayon eh. Pero, walang ihahain sa inyo, yung lagi yung tatandaan, walang ihahain sa inyo ang universe na hindi nyo mapapanghawakan or hindi nyo kakayanin. You have to stay optimistic. Other messages, kaakibat nito ilang gastusin, ilang priority nyo, especially kung meron na kayong baby, meron na kayong anak, andito yun, marahil sila ay, ayan no, sandali lamang. Alam nyo, ito yung struggle natin pag maaga pa. Hindi ako usually nag-live talaga or nagre-reading ng ganito. Live na live tayo sa TikTok. Kasi ito yung struggle lang namin, ingay sa kapitbahay, sa bahay. Paano na to? Biglang umulan pa, Scorpio. Parang ayaw tayo pagbasahin para sa inyo. Hindi. Dito na tayo ha. Ilalaban ko na to, especially for some of you na meron ng anak, may ilang priorities, or kayo mga breadwinners, providers, maaring higit niyo silang pagtuunan or meron kayong kailangan na bigyan ng higit na atensyon, focus sa part na yan. Na may kaugnayan sa pera. Okay, maaring kailanganin kayo or higit kayong hanapin ng ilang taong ito sa inyong paligid na mahal niyo. Okay? So, of course, may ganda. Okay? May blessing at the same time, parang palabas din ang ilang situation. Umangat na si The Empress, isi-share ko sa inyo. This is the planet Venus. Planet Venus right now ay nasa inyong mga 10th house of career. Meron something beauty dyan, ha? Nakaka-attract kayo ng opportunity, nung pagkaklaro, may blessing. Kita nyo, umuulan, may blessing. The Judgment card. Madja-judge kayo. Charis. Magkakaroon ng new beginnings. New opportunity as long as andyan din yung awareness sa inyo, sa inyong ginagawa. Yung sense of responsibility. May blessing talaga, guys. Tanggapin nyo na to, ha? There's something attractive. Nakaka-attract kayo ng money or ng ilang trabaho. Since again, Venus, the planet of love, ay nasa inyong career sector. Okay, ito yung umaangat. Laban nyo na yan. Umuulan na guys. Blessing po. September 2025, usaping trabaho, kaperahan, Scorpio. Hi Sagittarius, September 2025, usaping trabaho, buhay, karera, pera. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong unang buwan ng Burr month, September 2025, Sagittarius, message. Ano kailangan marinig ng isang Sagittarius? September 2025, guidance po para sa mga taong ito. At pa tayo, tumatalon ang mga baraha. Try natin maging straightforward. Sagittarius, okay. Ang dami nila. Hindi natin to pipigilan. Isa-isahin natin. This is the Page of Cups. Ten of Pentacles. The Star. Nine of Cups. The Emperor. Alam mo, ang dami. Sige. Tayo po ay general reading. Just only take what resonates. Siyempre pa. So, Nine of Swords, Reverse, Queen of Swords, the Page of Wands, Six of Wands. Guys, ano na? I-claim na natin to agad. Meron tayong nakikitang opportunity, new beginnings. The Star ay narito. Anything related pagdating sa inyong career, perfect sa ating pinag-uusapan, kaperahan, family. Yes po. The Star, the Nine of Cups, ito yun eh, isa lang to. Yung ilang desire nyo, okay, kung ano yung goal nyo, kung ano yung gusto nyong marating, matanggap. Pagdating sa inyong mga profession, trabaho, negosyo, the Six of Wands, the Emperor, umaangat yung pagiging leader nyo, pagiging boss-like, entrepreneur, yung energy. The energy is giving. Sagittarius, ang ganda. Alam ko matamis ito, pero maaring meron kayong maisa katuparan na pangarap ngayong buwan.
Ten of Pentacles, this is a great sign na merong abundance. Yung energy ni Jupiter, you are ruled by planet Jupiter, which is the planet of luck, wealth, money, happiness. Ito na yun. 10 is about career, connected yan. Actually, andito tayo ngayon Virgo season, sumasang-ayon ng ilang ingay. Every Virgo season, nag-highlight talaga ang inyong mga 10th house of career. So, marahil nandyan yung attention or higit yung focus. Or, magiging totoo kayo, magiging klaro kayo, you will get real pagdating sa yung career goals. Yung ilang manifestation, tanggapin nyo na, pahayag nyo na. Lalo kung pinaangat nyo na to nung una pa lang. Kumbaga, minanifest nyo na. Sinamahan nyo na ng patuloy yung enerhiya, the Emperor, Page of Wands. Unstoppable yung energy. Then this time, tayo po ay general reading. Why not? Ngayong buwan, makakatanggap kayo ng biyaya. Something na nilaan nyo na yung energy nyo yung focus nyo sa inyong mga career. It could be something private lang po, tahimik, private achievement. The Six of Wands kasi is in reverse. Or hindi nyo pa man ma-realize, guys, pero umaangat kayo, nagle-level up, nag-i-increase ang inyong mga possession, ang inyong sweldo, ang inyong kaperahan, napupuna po ang inyong buhay paggawa or kung saan kayo naglalaan ng ihigit na enerhiya. So, reversal yung energy, pwedeng itong mag-apply someone na katataas, your boss, a client, ayan. I see new beginnings, pages ang umaangat, fresh start in your professional path. Yes po. May pagkinang, may liwanag. Alam ko matamis, pero ito talaga yon. Kaakibat nito, ay ang mga mahal mo, mahal ka sa'yo, o yung mga pinapangarap mong maibigay pa sa mga, sa pamilya. Actually, ito sobrang mag-a-apply din. Astrologically pa rin tayo, na-mention ko na rin, ang family. Sandali, double check natin. Meron kasi tayong darating na lunar eclipse, yes po, in the sign of Pisces, and that will highlight your 4th house of home. Ito na yun. So, may something, yes, meron kayong tatapusan na ayusan, kukumpunihin for something new. Something mas maganda, mas komportable kayo. Andun yung security and stability. Parte ng mga pangarap nyo, yung ilang goals nyo, ilang plano nyo sa trabaho, ay ito, yung mga dahilan nyo. Yung mga kumbaga, kanino ka ba bumabangon sa araw-araw? May hugot pagdating sa inyong mga emosyon. Na ang ganda. Umaangat yung mga why nyo. Know your why, Sagittarius. Parang ganun yung energy. Okay, alisin yung ilang worry for some of you na napag-aalala kasi baka, sabi ko nga, private, something low-key lang ito. Hindi ganun kaangat pa ang enerhiya ng achievement na aking na-mention. Just because parang, para sa ilan tayo po ay general reading kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Kung parang moonchild, ang labo niyan, hindi ko maramdaman. Ayan, ano yun? This is something private. Umaandar kayo, kahit pa sa mga pagkakataon na feeling nyo, hindi. Yes po. You have to trust the process. Okay? Merong nakikita kayo, napupuna yung bawat efforts nyo, huwag kayong mag-alala. Papunta kayo doon sa ginhawa, sa magagandang biyaya na pwedeng ibagsak ng mga tala. Why not? Yes po. Okay. Ayan. Maganda. Natulala na si Moonshot. This is about your hopes, your wishes, your dreams, na hindi imposibleng ma-achieve nyo, makamit nyo anytime soon. Claim na ba natin to? Siyempre naman, manifestation card po yan. Ngayong September 2025 para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, September 2025, ito na po ang inyong reading, buhay, karera, trabaho, pera. Hingi lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Unang buwan ng Bear Month, September 2025. Anong kailangan niyong marinig? Capricorn, advice? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito.
September 2025. The Empress. Add pa tayo. Okay. So, kumpul na sila. Okay, mag-alala before and after. Sinashuffle natin ito. Mabuti. Capricorn, the Empress card. The Page of Wands, reverse, Seven of Cups. Queen of Cups, the Eight of Swords. Okay. So, meron mga ilang reversal na baraha, guys. Hindi ibig sabihin ay hindi na agad okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Ito na. Si The Empress. Silipin natin ha, si Venus, kasi this is, ang planet ruler ni The Empress is planet Venus. Right now, si Venus ay nasa inyong mga 8th house. 8th house of money, finances, bilang yan yung pinaka-topic natin, may something ganda dyan. 8th house, connected po ito, bukod sa pera, it's about other people's money, guys. So, meron at merong papasok na pera. Kaakibat nito ay ganda. Wow. Yes naman, hindi ka mawawalan. Claim na natin. Okay, claim na natin yan. Patuloy na merong papasok, guys. Para mas maharap nyo, matugunan nyo, ito yun, the Seven of Cups. Yung ilang obligations, responsibilities, yung ilang pangarap nyo pa, or gusto nyong mabilis sa mas praktikal. Ito yon, matutugunan. Okay? Mapagbibigyan or higit kayong makapagbibigay. Merong papasok na money. Pero if ever, kasi napakalawak na 8th house, guys, astrologically, again, si Venus, right now, ay nasa inyong mga 8th house of finances. 8th house about sa pag-loan, sa pera, sa bangko, sa gobyerno. It could be a bonus, yes, a commission, merong papasok, merong parating. At dito, higit yung again magagampanan ang ilang pangangailangan. Kumbaga may solusyon, may resolusyon, hindi kayo mawawalan. Capricorn, kiklaim na natin yon, may something ganda. And especially si Libra right now. Libra, I mean, yung energy ni Libra, si Mars right now, the planet of energy, currently nasa inyong mga 10th house. Na-mention ko si Libra kasi si Mars is currently nasa mga Libra. And that highlighted your 10th house of career. So marahil on fire. Magiging on fire. Kaya meron at merong ganda ang inyong mga buhay, kaperahan at karera. Kasi may blessing of work. Patuloy kayo magiging busy and productive ang buwang ito. Ayan o, ang dami nyo, may options, may choices, overwhelming pa nga, may solusyon. Ano man ang pinagdadaanan nyo, career-wise o pagdating sa pera, hindi kayo mawawalan. May suporta. The universe has your back, parang ganun. You have to stay optimistic, positive lang tayo, gaan naman minsan, wala namang perfect. Munsad ang tamis nung naiiwan mo, ang ganda pa, pero maniwala ka lang, okay? Na, ano man para sa ilan kasi maaring stock up or parang feeling nyo walang pag-usad, the Page of Wands. So, be positive. Ito yung minsan wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating isipan, the Eight of Swords. Be optimistic. Okay? Kasi baka yan yung ma-manifest natin kung ano yung iniisip nyo, totoo naman daw yun. Gamitin lang yung mga boses, guys. Empress, 3, meron akong something ganda and power na nararamdaman pagdating sa inyong mga communication, connections, be open. Kung kailangan, meron kayong paangatin dyan, kasi I feel na higit kayong mapupuna, higit kayong mapakikinggan. Okay. Ayun ang umaangat dito. Travel, meron ba? Kahit sa simpleng pagpaplano, kasi nga, hindi kayo mawawalan, may extra akong nakikita rito para mas mabili nyo, maibigay nyo yung aking na-mention. Magandang balita ang parating when it comes to your money sector. Career-wise, on fire pa rin. So, yung blessing of work, again, andito pa rin. Best time ito, if ever, Moonsad, wala akong work ngayon, why not? Ikaw na tong mag-reach out, magtanong, gamitin ng boses, mag-research, or put yourself out there, maghanap ng work. Meron tayong nakikitang magandang possibility. The Empress card, makikita kayo, napupuna kayo. Mapakikinggan kayo.
Not the best time para pangunahan kayo ng ilang negativity. Stay positive sa inyong buhay, kaperahan, trabaho, karera, negosyo, maging ano pa man yan, September 2025, Capricorn. Hi Aquarius, September 2025, ito na po ang inyong reading, usaping pera, buhay, karera, trabaho, negosyo, ano man ang inyong pinagkakaabalahan o pinagkakakitaan. Ito na po ang inyong reading, unang buwan ng Bear Months. Aquarius, anong kailangan nyo marinig? September 2025, message. Guidance, Aquarius, anong ganap? Anong parating? Paisa-isa, anong kailangan nyo marinig? Usaping pera, trabaho, Aquarius, ayan na. Narinig niya yun? Si Kuya. Anong oras na kasi? Time for a balot na. The Judgment card. Live na live tayo sa TikTok. Babalikan ko kayo maya-maya. Okay. Okay, sandali. Bakit ito yung bumagsak? Mag-add tayo. Aquarius. May hugot ang barahan nyo. Alam ko usaping pera to. Kamusta kayo? Sumasang-ayon ng ilang ingay. Kamusta kayo? Physically, mentally, emotionally? Tanungin din ang sarili ha. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Pahinga rin pag may time. Or kung kailangan nyo ng kaliwanagan. Sa anumang sektor yan. Usaping pera tayo eh. Why not? Consult. Best time to consult a financial advisor. Or kung hindi na kailangan yung someone expert, someone na alam yung makakatulong sa inyo sa kinakaharap nyo ngayong ilang tension, struggle, challenge. I will be honest. Parang ang hirap kumapit, ang hirap ilaban, ang bataan. Pero 4 and 5 of Wands. Conflict, tension, minsan sa trabaho, pamilya, andito na lahat. Guys, kahit pare-pareho kayo ng sign as an Aquarius, magkakaiba po ang bawat isa. Just only take what resonate. Saan man kayo merong laban, okay, merong someone dito. Baka kailangan nyo na ng kahit sa simpleng pagpapayo. Okay, or ito yung time para mas bigyan yung tuon, focus ang inyong money. Paano nyo hinahandle yan? Paano nyo mapapaangat o pinapaangat yung tamang responsibility pagdating sa pera? Actually, meron tayong darating, katabing-katabi lang ng inyong sign, kaya i-mention ko ito na lunar eclipse. Tama ba? Oo. A full moon this coming September sa inyong second house of money. Nasa sign ng mga Pisces, regardless sa aking na-mention astrologically, maring meron kayong kailangan tapusin, ayusin, bayaran, normal, usaping pera, ngayong September. Okay, at be practical sa approach na yan. Best month to review your finances, re-evaluate, reassess. Ayan. Kahit kayo na lang, kung hindi kayo parang hindi kayo palagay na humingi pa ng payo sa ibang tao. Kahit kayo lang muna. Kung paano kayo mag-budget, ayan, paano nyo malalagpasan itong ilang kailangan bayaran or i-balance sa inyong buhay. Yes po, malalagpasan to. Meron mang challenge, ititest lang kayo guys. Paano nyo handle yan ha? Paano nyo pangahawakan? Kasi naka-reverse na siya. For 5 of Wands, isang indikasyon na malalagpasan. Ayan na naman tayo, Moonshot. Yes po. May solusyon, may resolusyon. Yan yung ilang laban na marahil ay tanging kayo lang nakakaalam at patuloy niyong kinakaya. Para sa ikasisiya, ikakukumpleto, ikababalanse ng mga mahal mo, mahalaga sa'yo. The 10 of Cups. Ito naman, ang pinakamaganda dito. Or may support. Especially for some of you na meron ng mga asawa. Couples in a relationship, partnership. If ever hindi ito mag-apply sa inyo mismo, marahil ito sa kanila, may something maganda na parating, may papasok na pera para mas magampanan or matugunan yung ilang pangangailangan. Kumbaga, hindi kayo nag-iisa. May tulong. Okay?
Actually, nandito tayo ngayon, Virgo season. Every Virgo season, guys, nag-highlight ang inyong mga double check natin, ha? Oo nga, 8th house. 8th house of money. So, this is about, yun yung na-mention ko, shared finances, especially. May mga asawa na. Okay, hindi kayo mawawalan, mabibigyan kayo, mabibiyayaan kayo. Sumasang-ayon, lalo kung may mga anak na kayo. O, dito yun yung ilang priorities nyo. Matutugunan. Patuloy kayong maging aware sa inyong kakayanan, guys. At pahinga lang din pag may time. Best time na take it easy, ha. Don't be too hard sa inyong sarili. Unahin nyo, i-priority nyo rin yung kayo. Para mas lalo nyong maharap ng mas refreshing yung mga kailangan yung gampanin dito sa aking nakikita, ha. Ay, pahinga lang. At iwas kayo sa tensyon o ilang drama-rama sa hapon. Challenge lang to na walang ibibigay sa inyo. Lagi nating tatandaan, note to self. Walang ihahain sa inyo ang universe na hindi nyo kakayanin. Be clear sa inyong intensyon at sa inyong power. Samahan ng dasal, marahil kaya umangat ang The Hermit. Kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay, gawin yon, pahintulutan ng sarili. Ito yung umaangat na may hugot pa, September 2025, usaping pera, trabaho, pera, ayan na, carriera, lahat na. Guidance para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces, September 2025, usaping pera, trabaho, buhay, karera. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong unang buwan ng Bear Month, September 2025, Pisces. Message. Anong kailangan niyong marinig? Advice po. Energy check tayo. Anong parating sa inyo? So, may mga bumabagsak ng pusa. Hindi natin ito pipigilan, Pisces. Eto na. Ang dami nito. Isa-isahin natin. This is the Three of Cups. The Hangman is in reverse. The Devil is in reverse. Di kailangan katakutan or laliman. Seven of Pentacles, Six of Swords. Alam mo, magkaka-partner talaga to. Kanina pa bumabagsak. Pero, shuffle natin to before and after, ha. Pero umangat. Perfect sa pinag-uusapan natin, money. Okay, ito na naman tayo, Moonchild. May solution, may resolution. Ito yun eh. The Five of Pentacles kasi. Umaangat. This one is in reverse. Okay? Kung meron kayong difficulty when it comes to money, ito ay malalagpasan, makakayanan, masusolusyonan. Itong ilang imbalances, money-wise. Okay? I feel na meron kayong kailangan i-release, i-let go, or meron talagang marirelease, matatapos. Something will end to make room for something new. Okay, new beginnings. Ano yung let go? Ayun, sa mas practical, if ever meron kayong pagkakautang or meron kayong inuutangan, matatapos to, guys. At may mga bagong simula na parating sa inyo. Kung saan mas mapapaangat niyo yung security, yung comfort, stability na deserve nyo. Okay? May celebration pa nga. Pero dito tayo muna sa usaping pera. Kasi meron akong nakikitang ilang difficulty. Nasabi ko nga may solusyon. So, reversal yung energy natin every time. Pwede itong higit na mag-apply sa inyo or sa ilang tao sa inyong paligid. Okay? Na maaaring higit kayong kailanganin or mangailangan. At of course, kayo ito as a Pisces, the High Priestess ay narito, higit na uunawa sa situation, higit na magsha-shoulder sa ilang gampanin or kailangang harapin. Okay? At hindi madali, I will be honest, pero let go. Let things flow naturally. Let go of control. Sabay kayo sa ilang changes na ito. At mapanghawakan, nandito ang diskarte, patuloy na pagiging malikhain nyo. Merong opportunity na magampanan, matugunan ang mga situation. Okay.
it could be unexpected, guys. For some of you, meron akong unexpected energy na nakikita na pagdating sa pera, baka hindi nyo inaasahan ito, na meron pala akong ganyan na bayarin. Merong aangat, okay? So, reversal ha. Pwede itong kumonek sa mga sitwasyon or tao sa inyong paligid. Pero as long as nandito, umaangat yung energy niya, yung diskarte, para patuloy niyong masolusyonan yung ilang problema. If ever, yung struggle, difficulty, wala kayong dapat ikabahala. Okay? Maangat yung opportunity na magagampanan nyo maharap ang ilang obligasyon na ito. Meron at merong papasok na pera, pero meron at meron ding lalabas. Totoo naman, normal. Kaya naman pinapaalalahanan din kayo ng cards to set a goal, a plan, kung ano yung kailangan nyo munang i-priority, yun din lang muna, isa-isa. The Seven of Pentacles, umangat. Take it easy, take everything one day, one step at a time. Long-term plans, long-term goals. The Hangman, let go, release. Ito, isa lang yung nais iwan ni The Hangman at the Devil. I-release nyo yung mga negative or negative, unhealthy approach nyo. When it comes to money or sa work, yung ilang worry. Meron bang ganun? I-priority nyo dito, of course, yung kayo din. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Ito as sa Pisces, madalas na mention ko to. May ilang imbalances kasi ako nakikita. Physically, mentally, emotionally. Dahil nga sa ilang gampanan nyo sa patuloy nyong pagsubok sa buhay. Baka hindi nyo na mamalayan. Alam ko, financial reading tayo, pero yung kayo, kamustahin nyo rin yung kayo. Maaaring meron kayong kailangan na adjustments or focus, attention na kailangan ibigay para sa inyong sarili. Paano nyo nga naman magagampanan itong ilang obligations, responsibility na ito kung kayo mismo pala ay hindi na okay. Okay? So, yung respeto rin. Kung ibibigay nyo yung respect, yung time, yung effort sa ibang tao, yung self-respect, or yung kayo mismo, yung sense of identity bilang isang individual, very important to take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili kasi nakikita ko yung efforts nyo andito. So, celebrate din, marahil kayo mga to, celebrate your small wins, Pisces, lalo na sa mga pagkakataon na feeling nyo, wala kayong nagagawa, wala kayong nararating, meron guys. It's time for a celebration. Life is a celebration, parang ganon. Ayan o, mula dito sa ilang tensyon, na nakikitaan naman natin ng solusyon. Puro syon, Ayan. Hindi kayo mabawalan. Stay balanced nang walang pagkakulang or pagkasobra sa ilang pinapriority nyo sa buhay. Una't huli, piliin nyo rin yung kayo, okay? Piliin nyo rin ang maging masaya. Pahinga lang din pag may time. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Usaping pera, trabaho, September 2025, Pisces.